Welcome back to Roxy's Pinoy Stories. Kapag kailangan mo ng kayakap, andito lang ako. Handa akong punan yun, Luisa. Sabi niya sa mahinang boses. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Ngunit mali ito, Jonas. May asawa ko. Kahit saang anggulo nating tingnan, maling-mali. Saad ko sa kanya. Handa akong salubungin ang apoy ng impyerno. Kung kapalit nun, ay init na pagsasaluhan natin dito sa lupa. Sabi niya at naramdaman ko ang pagdampi ng aming mga labi. Dati ay kinamumuhian ko ang mga asawang nagloloko at nasusuklam ako sa mga lalaki o babaeng nakakayang pagtaksilan ang kanilang mga katuwang sa buhay para lang sa pansamantalang ligaya. Isinumpa ko pang kahit kailan ay hindi magiging tulad nila. Ngunit ngayon, heto ako at naging isa sa mga dati ay kinamumuhian ko. Isang babaeng nagawang lukohin ang asawang nagpapakahirap para sa pamilya. Isang babaeng nagpatianod sa isang makamundong pagnanasa. Magandang araw po sa inyong mga listeners. Matapos ang ilang buwang pag-iipon ng lakas, ay heto ako at magbabahagi ng aking kwento. Kung inyong mamarapatin, ay pakinggan nyo sana ang aking kwento hanggang dulo. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Luisa. Mula sa probinsya ng Tarlac, isang may bahay sa asawa kong si Eric na nakadistino ngayon sa may parte ng Mindanao dahil sa isang project na kailangan nilang tapusin. May nag-iisa kaming anak na si Paulo, 8 years old. Mahigit 4 na taon na si Eric sa Mindanao. Ilang beses lamang sa 3 o 4 na buwan siyang makauwi sa amin. Ngunit ano ba't ilang buwan na lamang naman ay matatapos na rin naman ang kanilang proyekto roon. Kahit naman magkalayo kami ay pinipilit at sinisikap naming hindi mawalan ng koneksyon, Miss Roxy. Tuwing break niya sa trabaho o kaya naman ay kada matapos, palagi siyang tumatawag upang kamustahin kami. Han, boses ni Eric mula sa kabilang linya, isang gabi nang magka-video call kami. Nakangiti siya sa screen, pagod at halatang galing sa trabaho sa site. 10:00 na ng gabi noon, tapos na ang mga gawain sa bahay. At tulog na rin si Paulo na anak namin ni Eric. Tahimik ang paligid at tanging humuhuning kuliglig lang ang maririnig. Nakaupo ako sa kama, hawak-hawak ang aking cellphone. O, kamusta dyan? Mainit pa rin ba? Tanong ko at pilit na tinatago ang lungkot sa tono. Sobra. Grabehan. Pero okay lang. Iniisip ko kasi kayo ni Paulo eh. Bumuntong hininga ko. Araw-araw ko itong naririnig. At araw-araw ko ring nararamdaman kung gaano siya nagsusumikap para sa amin. Pero kasabay nito ay ramdam ko rin yung puwang sa pagitan namin. Miss na kita, Han. Bulong niya. Ako rin. Sobra. Kung pwede nga lang, ngayon na kita mahawakan. Sagot ko at pilit na ipinabalik yung kilig na lagi naming ginagawa kahit magkalayo. May mga pagkakataon na kahit nasa video call lang kami, ay nag-e-explore pa rin kami para maramdaman ang presensya ng isa't isa. Mga biruan na may halong pangaakit, mga titig na parang gusto nang lampasan ng screen. Para bang sinusubukan naming punan ang pagkauhaw sa isa't isa. Pag-uwi ko, hindi ka na makakabangon sa kama ng 3 araw. Biro niya sabay kindat. Naku, baka ikaw pa ang unang sumuko. Sagot ko sabay tawa. Pero sa loob ko, ramdam ko kung gaano pa katagal bago iyon mangyari. Matapos naming mag-usap tungkol sa budget kay Paulo,
At sa plano sa renovation ng bahay na siya mismo ang nag-initiate kahit malayo. Bigla akong natahimik. Han, sigurado ka ba na okay ka lang dyan mag-isa? Tanong niya bigla. Oo naman. Sanay na. Mabilis kong sagot, pero alam kong kasinungalingan lang yon. Pagkababa ng tawag ay napahiga ako. Ramdam ko ang bigat sa dibdib. Hindi ko maikakaila ang pangungulila. Sa bawat gabing ganito, mas lalo kong naiisip na may mga bagay na kahit gaano mo pilitin sa screen, iba pa rin kapag nararamdaman mo sa balat. Hindi ko alam noon, pero ang pag-explore naming mag-asawa kahit sa video call ay hindi sapat para punan ang uhaw at tawag ng aking pangangailangan. Isang umaga, dumating ang dalawang lalaki na inutusan ni Eric para simulan ang renovation. Tirik ang araw at mula sa bintana ng kusina, tanaw ko ang isa sa kanila. Matangkad, moreno, may tindig na parang sanay sa mabibigat na trabaho. Good morning po, Ma'am Lisa. Bati niya, sabay abot ng kamay. Oo, ako nga. Kayo si? Jonas po. Ako po yung lead sa renovation ninyo. Kaibigan po ako ng pinsan ng asawa nyo. Magaan ang ngiti niya, Miss Roxy. Pero may kung anong tapang sa mga mata. Para bang kahit simple lang ang trabaho niya, alam niyang kaya niyang makuha ang atensyon ng sino mang kausap. Sa unang linggo ng renovation, normal lang ang lahat. Nagpapakape ako sa kanila tuwing umaga. Nagbibigay ng merienda sa hapon. Minsan ay nagkukwentuhan din kami tungkol sa trabaho nila at sa pamilya nila sa probinsya. Simple lang, walang mali siya. Sa simula. Pero may mga tingin si Jonas na malalim. May pagkakataon pa nga na habang inaabot niya yung sukli ay dumikit ang daliri niya sa kamay ko. At napansin kong parang sinasadya niya yung mga maliliit na bagay na yun. Isang tanghali, habang nasa labas si Paulo para maglaro sa kapitbahay, ay pumunta ako sa kusina para maghanda ng inumin. Sumunod si Jonas para mag-abot ng resibo sa mga materyales. Ma'am, salamat po sa pakapin niyo palagi. Ang bait niyo. Sabi niya at makikita mo sa mga mata ang senseridad. Wala yun. Parte lang ng pagiging maayos na host. Sagot ko sabay talikod para kumuha ng tubig. Pero bago pa ako makalakad palayo, ay naramdaman ko yung tingin niyang sumusunod sa akin. Pinagpala si Sir Eric sa babaeng kagaya niyo, ma'am. Mabait na, napakaganda niyo pa ho. At hindi lang yun, ma'am. Nakabibighani po kayong tunay. Sambit niya. Napangiti ako. Oo naman, maswerte talaga siya. Sa bagay, ganun din naman ako sa kanya. Sagot ko naman. Di, matagal na hong hindi na uuwi si Sir. Pauwi-uwi lang. Katulad ngayon, 5 buwan na ulit siyang hindi nakakauwi. Ay, ganun ho. Di unan lang ho pala ang kayakap nyo pag matutulog at gigising kayo. Biro niya. Ganun na nga. Natatawa naman na sagot ko. Pwede din ho akong mag-apply dyan, ma'am. Sambit niya. Natigilan ako sa mga sinabi niya. Hindi ko alam kung seryoso ba yung mukha niya. Jonas, baka iba na yan ha? Sabi ko. Mahilig po talaga akong magbiro, ma'am. Pwera na lang kung gusto niyo ho talaga. Ngisi niya sabay tawa. Tumayo siya para lumabas na. Pero yung mga tingin niya bago siya lumabas ng kusina, ibang usapan, Miss Roxy. Simula noon, mas naging madalas ang maliliit na sulyap. Mga biro na may halong doble ang kahulugan. At mga pagkakataong tila sinusubok niya kung hanggang saan ko siya hahayaang umabot. At kahit anong iwas ko, sa sarili ko, alam kong nagsisimula na akong magustuhan yung atensyon na ibinibigay niya.
Mabilis lumipas ang 1 linggo, pero parang lalo lang lumalalim ang kakaibang tensyon sa pagitan namin ni Jonas. Kapag nasa bahay siya, ramdam ko yung presensya niya kahit nasa kabilang kwarto lang ako. Para bang aware ako sa lahat ng bawat galaw niya. Yung tunog ng martilyo, yung kaluskos ng paa sa sahig, at minsan yung mabigat na tawa niya kapag kausap yung kasama niyang trabahador. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga plato sa kusina, ay pumasok si Jonas para magpahinga. Nakasuot lang siya ng puting sando at kita ang butil-butil na pawis sa balikat at dibdib niya. "Mainit, ma'am, no? Baka ho may malamig na tubig kayo dyan," sabi niya habang pinupunasan ng tuwalya yung leeg niya. Inabot ko sa kanya yung pitchel ng malamig na juice. Pero imbis na uminom agad, ay tiningnan niya muna ako. Diretso sa mga mata bago lumipat yung tingin niya pababa. Saglit lang, pero sapat para maramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. "Salamat, ma'am," bulong niya. Medyo paus pa ang boses at inabot ang baso. "Luisa na lang, kapag tayo lang." Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yun. Pero nang lumabas sa bibig ko, parang wala na akong balak bawiin pa. Ngumiti siya. Isang ngiting parang alam niya na nanalo siya sa maliit naming laro. "Okay, Luisa." Dahang-dahan niyang binigkas at sa paraan ng pagbanggit niya, parang may kasamang haplos sa tenga ko yung mga yun. Kinagabihan, habang ka-video call ko si Eric, ay ramdam kong distracted ako. Oo, namimiss ko siya. At tulad ng dati, naging sweet pa rin ang usapan namin. May halong lambingan kahit malayo. Pero habang nakatingin ako sa screen, biglang pumasok sa isip ko yung mga titig ni Jonas kanina. Yung simpleng pagbigkas niya ng pangalan ko na parang may ibang ibig sabihin. Isang tanghali ay umulan ng malakas. Namatay ang kuryente at halos lahat ng trabaho sa labas ay natigil. Nasa sala ako at nag-aayos ng mga gamit nang pumasok si Jonas. Basang-basa ang buhok at may mga dalang damit na hindi niya nagamit. "Mukhang dito na ako magpapalipas ng ulan sa loob, ma'am. Luisa pala," sabi niya sabay ngisi. Tumangulang ako pero ramdam kong bumibilis yung tibok ng puso ko. Umupo siya sa sofa, malapit lang sa kinauupuan ko. At habang tumatagal, parang lumiliit ang pagitan namin. Hanggang sa naramdaman ko yung init ng tuhod niya na sumasagi sa binti ko. Hindi siya umuurong at hindi rin ako umiwas. Walang imik at walang hawak. Pero yung titigan namin sa oras na yon, para bang may nangyayaring masigit pa kaysa sa pisikal na lapit. At dun ko na-realize na baka hindi na ako makaiwas sa susunod na mangyayari. Ramdam ko ang lamig na bumabalot sa buong bahay. Pero mas ramdam ko ang init ng presensya ni Jonas sa tabi ko. Tahimik lang kami sa una. Pareho yatang nag-iintay kung sino ang unang bibigay. "Ang lamig, baka magkasakit ka," sabi ko. Sabay tayo para kumuha ng tuwalya. Nang iabot ko sa kanya, imbis na kunin agad, ay hinawakan niya muna ang kamay ko. Hindi mahigpit pero sapat para pigilan ako. "Salamat, Luisa." Mababa ang boses niya. Wala yun. Iwas ko ng tingin pero hindi ko binawi yung mga kamay ko. Dahan-dahan niyang kinuha ang tuwalya. Pero sa halip na gamitin, ay pinunas niya muna sa kamay ko na para bang binibigyan ng dahilan para hawakan ako ng mas matagal. Napalunok ako. At kahit gusto kong kumawala, may parte sa akin na ayaw. "Namumula ka. Sa lamig ba yan o dahil sa akin?" May ngisi sa labi niya nang sabihin yon. Napatingin ako sa kanya.
At doon ko nakita yung mga mata niyang parang nangaakit, pero may halong panunuri, na kahit hindi ko man aminin, alam kong may nararamdaman ako. Tumayo siya at lumapit ng kaunti, dahilan para umatras ako hanggang sa sandalan ng sofa. Hindi siya humawak, pero ang lapit ng mukha niya. Ramdam ko na nga yung hininga niya. Baka kung anong isipin mo, Jonas. Mahina akong sabi. Ano bang iniisip mo, ma'am? Balik niya, halos nakadikit na ang labi sa tenga ko. Hindi ako nakasagot. Ang tanging narinig ko lang ay ang tunog ng ulan sa bubong at ang malakas na kabog ng puso ko. Hanggang sa may narinig kaming malakas na kulog at parang nagising ako mula sa kung anong kahibangan, Miss Roxy. Umurong ako ng kaunti at napatawa ng pilit. Baka bahana sa labas. Tingnan mo nga. Sabi ko at pilit na binabaling ang usapan. Huwag kang masyadong matakot. Sa kung anong totoo, Luisa. At mula noon, Miss Roxy, kahit wala pang nangyari, alam naming pareho na lampas na kami sa linya at mas mahirap nang umatras. Lumipas pa ang ilang araw mula ng gabing yun, pero hindi na ako mapakali. Parang naiwan sa hangin yung mga salitang binitawan ni Jonas. At sa bawat araw na magkasama kami sa bahay, mas lalo lang itong bumibigat. Nasa kusina ako ng araw na yon. Nag-aayos ng pananghalian nang marinig ko ang kaluskos mula sa may hagdan. Bumaba si Jonas, nakasuot lang ng puting sando at lumang maong na may bahid pa ng alikabok. Kita ang mga ugat niya sa braso. At kahit pilit kong iiwas ang aking tingin, ramdam kong pinagmamasdan niya din ako. Ano kayang pakiramdam ng makulong sa mga maugat niyang bisig at mahaplos ang aking balat ng kanyang mga may kagaspangang kamay? Gusto kong pagalitan ang sarili ko sa mga ideya o tanong na pumapasok sa isip ko. Natapos mo na pala yung kisame sa kwarto? Natapos mo na pala yung kisame sa kwarto? Tanong ko, kunwari ay normal lang. Oo. May kailangan pa akong ayusin dyan sa ilalim ng lababo. May tumutulo pa oh. Sagot niya habang naglalakad papunta sa kusina. Yumuko siya sa ilalim ng lababo at nagsimulang magkalikot. Nakatagilid siya sa akin, kaya kita ko ang bawat paggalaw ng katawan niya. Hindi ko namamalayang napapatingin na pala ako ng matagal, Miss Roxy. Hanggang sa bigla siyang lumingon at mahuli akong nakatitig. Bakit? May dumi ba ako sa mukha? May bahid na biro sa boses niya. Napayuko ako. Wala. Tinitingnan ko lang kung kaya mo pa. Baka kailangan mo na ng tulong. Sagot ko, pero ramdam ko ang pamumula ng aking muka. Tumayo siya, bitbit ang maliit na wrench at lumapit. Lapit na halos magdikit ang aming mga dibdib. Kaya ko pa. Pero baka mas mabilis nga kung may kasama. Sabi niya. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin. Basta't bago pa ako makapag-isip, naramdaman ko na lang ang kamay niyang marahan. Pero mariing humawak sa bewang ko. Jonas, baka may makakita sa atin. Mahina akong protesta. Pero hindi ko tinulak ang mga kamay niya. Walang ibang tao, Luisa. Tayo lang. Bulong niya sa akin. At doon, parang kusang gumalaw ang katawan ko. Tumagilid ako para iwasan ang kanyang tingin. Pero doon siya sumunggab. Hindi marahas, kundi mabagal. Sinubok kung lalayo ako. Ngunit hindi rin ako lumayo. Hanggang sa naramdaman ko na ang labi niya sa akin. Mainit at amoy pawis, pero lalong nagpaalab sa aming sitwasyon. Isang halik na mabagal, pero puno ng pagnanais. Hindi ko alam kung ilang segundo kaming ganoon bago ako kumalas. Kinakapos sa hininga at hindi makatingin. Hindi tama to. Bulong ko, pero sa loob ko, alam kong gusto ko rin naman ang naganap.
Umiling siya at ngumiti ng bahagya. Marahang idinampi ulit ang labi sa akin. Mas mariin at mas matindi. At sa mga sandaling yun, kahit alam kong mali, wala na akong ibang inisip, kundi kung gaano ko gustong ulit-ulitin ang halik na yon, Miss Roxy. Mula nang nangyari ang unang halik na yon, para bang may kung ano nang nabuksan. Naging mas malapit na kami ni Jonas. Parang pareho naming gustong sulitin ang bawat pagkakataong wala ang ibang tao. Isang hapon ay nag-ikot kami ni Jonas sa hardware para tingnan kuno ang kulang sa renovation. Pero nauwi kami sa maliit na kainan sa may tabing dagat. Doon sa sulok, hawak niya ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Hinahaplos ng hinlalaki niya ang palad ko habang nag-uusap kami na para bang magkasintahan. May isang umaga namang habang nag-aayos ako ng takip ng kama sa master's bedroom, ay pumasok siya dala ang martilyo. May kukumpunhin lang ako rito, sabi niya sabay kindat. Pero imbis na magtrabaho agad ay naupo siya sa gilid nito. Hinila ako papalapit at mariing hinalikan. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Habang bumabagsak ang martilyo sa sahig, ang mga kamay naman niya ay lumakad sa bewang ko. Napatigil lang kami nang marinig ang tahol ng aso sa labas. Parang babalikwas ang mundo ko kung sakaling may makakita sa amin sa ganung sitwasyon. Minsan din ay nagkunwari siyang kailangan niyang mag-check ng waterline sa likod ng bahay. Sinamahan ko siya. Pero sa halip na kausapin ko siya tungkol sa trabaho, ay isnandal niya ako sa pader ng likod bahay. Doon ay mabilis at sabik niyang sinunggaban ang leeg ko. At ilang ulit naming sinulit ang mga bawal na sandali. Sa kabila ng lahat, kapag natutulog akong mag-isa sa kama namin at tumatawag si Eric, naririnig ko pa rin ang ngiti niya sa boses. Habang tinatanong ako kung okay lang ba ako. Kung kumakain ako ng maayos, ay parang humahapdi ang puso ko. Alam kong mali. Alam kong niloloko ko ang taong pinipilit kumayod sa malayo para sa amin. Pero sa tuwing tinitingnan ko si Jonas, ang paraan ng paghawak niya sa akin na parang ako lang ang babae sa mundo, hindi ko alam kung paano titigil. At kung paano ko lalabas sa sitwasyon kong ito. Parang lumalayo na ang puso ko kay Eric kahit araw-araw kaming nag-uusap. At si Jonas, siya naman ang lalong lumalapit. Isang araw ay nakatanggap ako ng video call mula sa aking asawa habang nasa kusina si Jonas. Nakatitig sa akin si Eric sa screen. Ngumiti at nagsabi, "Han, maagang natapos ang project namin. Pauwi na ako next week. Hindi na natin kailangan mag-antay pa ng ilang buwan." Masayang balita niya sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, Miss Roxy. Napalingon ako sa pintuan kung saan nakatayo si Jonas. Hawak-hawak ang basang-basahan. Kita ko sa mga mata niya na narinig niya ang sinabi ng aking asawa. Wala siyang imik. Pero ramdam ko ang bigat ng hangin. Pagka-end ng video call namin ni Eric, ay dahan-dahang lumapit si Jonas sa akin. Naramdaman ko ang katawan niyang bumalot sa aking kabuuan. Ang init ng kanyang hininga sa gilid ng aking leeg. Muli ay kakaibang kiliti ang bumalatay sa buo kong katawan. Ibig sabihin ba nito, hindi na ako makakalapit ng ganito sa'yo? Bulong niya sa akin. Alam mo namang may asawa ko simula pa lang, hindi ba? Halos garalgal kong sabi nang maramdaman ang kamay niyang humigpit ang pagkakayapos sa akin. At sa simula pa lang, alam na nating pareho na malito, Jonas. Hindi ko mapigilan ang pagsinghap nang maramdaman ang kanyang labi sa aking leeg. Sana, Luisa, hindi mo na lang ako hinayaang maging ganito kalapit sa'yo. Dahil simula nung hinayaan mo ko, hindi ko na alam kung paano pang lumayo sa'yo.
Baka tuluyan na kitang agawin mula sa iyong asawa. Muli kong naramdaman ang pakiramdam na tanging si Jonas lang ang nakapagbibigay. Nagdikit ang aming mga labi at muli ay nag-isa ang makasalanan naming mga katawan. 3 araw pa ang nakalipas. Kinagabihan ay nag-message si Jonas sa akin. Kung ayaw mo na, sabihin mo lang, Luisa. Pero kung gusto mo pa, lalaban ako para sa'yo. Napaupo ako sa kama, Miss Roxy. Hawak ang cellphone at para akong hinihila sa 2 magkaibang mundo. Isa na puno ng alaala at pangako. At isa na puno ng tukso at makumundong pagnanasa. Dumating ang araw ng pagbabalik ni Eric. Nasa port ako at hinihintay siya. At habang yakap ko ang aking asawa, Miss Roxy, naamoy ko ulit ang pamilyar na amoy ng pabango niya. Ramdam ko ang tibok ng puso niya laban sa dibdib ko. At doon ko napagtanto kung gaano ko siya talaga kamahal, Miss Roxy. Napaluha ako. Pero kasabay noon ay sumagi rin sa isip ko ang mga kamay ni Jonas. Ang mga gabi naming dalawa. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin po nasasabi kay Eric ang buong katotohanan. Nasa bahay na siya, masaya at walang kaalam-alam sa mga lihim na ginawa ko habang wala siya. Si Jonas naman, nang matapos ang renovation ay umalis na. Pero naiwan sa akin ang alaala at tanong na hindi ko masagot. Bago siya umalis ay nag-iwan siya sa akin ng isang address. At mga katagang, pag nagbago ang isip mo, diyan mo ko matatagpuan. Hindi ko kayo guguluhin, Luisa. Aantayin ko na lang ang oras ng paglapit mo. Kung sakaling hanapin pa ako ng katawan mo. Alam kong hindi ko ipagpapalit si Eric. Sa isang panandaliang sarap lamang, ngayon na narito na siya, Miss Roxy. Kaya hindi ko naaantayin pa na maulit muli ang aking pagkakamali. Nilamukos ko ang papel na may sulat ng address at binura ang numero ni Jonas mula sa aking cellphone. Alam kong nadala lang ako ng layo at pangungulila noon sa aking asawa. Kaya ako nauwi sa isang malaking kasalanan. Maraming salamat po, Miss Roxy, at nailabas ko ang mabigat na dalahin sa dibdib ko. Sana sa pagmulat ng aking mga mata ay mabawasan ang bigat ng kasalanang nagawa ko sa aking asawa at sa aking pamilya. Hanggang dito na lamang, Luisa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang inyong lingkod, Miss Roxy.